May malaking smile, ito'y ating iniaalay sa ating Panginoon Diyos. メッセージを聞いているときもぜひビッグスマイルで聞いてくだ So さ of course, bawat isa inyo, habang pinapakinggan natin yung message ni Pastor Shane, dapat naka-big smile din tayo. い。じゃあ、まずお祈りします。 Okay, tayo po'y mananalangin muna. じゃあ、ちょっと皆さん一緒に立ちましょ Pwede う。po tayong tumayo lahat. ちょっとメッセージの最中ね、よく眠くなるので、深呼吸をして、いっ Unang tingin yung katawan, bago tayo mag-pray. ぱい吸って頭をすっきりさせましょう。ね、いいですか Iandaan natin 皆 yung さん、 ating isip. 少しちょっと空気を。 Okay, so Ay, medyo ay, huminga tayo ng malalim. Mag-stretch tayo bago tayo pumasok. Pakinggan ang salita はい、 ng じゃあ Diyos. 心をすっきりさせて、神様にお祈りしたいと思います。 Okay, buksan natin ating puso ngayon. Ihanda natin habang tayo dumadalangin sa Panginoon. 愛する天のお父様、今日礼拝に、来れたことを感謝します。 Tunay nga po, kami nagpapasalamat at kami nakadalo sa inyong gawain sa araw na ito. そして愛する兄弟姉妹とともにあなたを礼拝できるこの特権を感謝します。 Tunay nga po, binigyan nyo kami ng pagkakaroon at kami nagpapasalamat. Then binigyan nyo kami ng pagkakataon ng magkatipon kasama ang aming mga kapatiran upang ikaw ay aming purihin. 本当に自分は力もなく能力もなく弱いものでしたけれども、あなたは本当にそのミステリアスな方法で私たちを導き、私たちを救い、このようにして、今日まで守ってくださいました。 So, tunay nga po Diyos, kami may hina, wala kaming kalakasan, at kami hindi karapat-dapat sa inyong harapan. Pero Lord, kami inyong inaring ganap. At ngayon po, kami inyong inihanda, tunay. Ngayon kami nakatayo, ginawa po ninyong, binigyan kayong pagkakataon upang kami pumuri at magpasalamat sa inyo. 私たちはお金によって生きているわけでもなく、パンに頼って生きているわけでもなく、信仰によって生きています。 Lord, kami nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, hindi rin po kami nabubuhay sa anumang salapi o kayamanan. Kami nabubuhay, Diyos, sa iyong salita. どうぞ今日また私に信仰を与えてください。 Dalangin namin na nawa sa araw na ito, bigyan niyo po kami ng ibayong pananampalataya. 私の信仰を増やしてください。 Palakihin niyo, palaguin niyo, Lord, ang aming pananampalataya. そして成長させてください。 Nang sa ganoon, ang bawat isa sa amin, patuloy niyo lumako sa inyo. 今日もあなたの顔を見て、あなたの声を聞くことができますように。 Tulungan niyo rin kami na nawa sa araw na ito, magkaroon kami ng encounter sa inyo at marinig namin, Lord, ang inyong boses o kayo mismo salita sa amin. すべての栄光を捧げ、イエス・キリストの皆によって祈ります。 Binabalik namin sa inyo lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. アメン。 Amen. アメン。じゃあどうぞお座りください。 Okay, maupo na po tayong lahat. 今日はね、イエス様の弟子というのがどのようにして、ね、歩むのか、どのようにして生きていくのか、その歩みについて話をしたいと思います。 So ngayon po ang pag-usapan natin is tungkol po sa mga Kristiyano na ang Kristiyano, paano ba tayo dapat lumakad sa pananampalataya sa ating Panginoon? 弟子というのは師匠にね、ついていく人のことですね。 So pag sinabi mo kasi ikaw ay isang disipulo, nararapat lamang na ikaw ay lumakad kasama o sumusunod sa iyong Panginoon. 私たちの師匠、私たちのマスター、ね、それはイエス・キリストです。 Ang ating Master o ang ating Panginoon ay ating Panginoong Jesus. だから私たちはロード、ね、主と呼びます。 Kaya tinatawag natin si Jesus na Lord. だから私たちはイエス様についていくなら、イエス様に従ってどのようにして歩んでいけばいいのかを学ばなければなりません。 Kaya nararapat na tayo ay sumunod. Ngayon, sa ating pagsunod, dapat alam din natin ano ba dapat ang ating gawin para tayo ay makasunod at lumakad kasama ng ating Panginoon. 今日ね、皆さんがよく知っている、ね、ペテロが水の上を歩いてイエス様のところに行ったという話、そこから今日は話したいと思います。 So today, magsisimula po si Pastor Shane sa kanyang mensahe tungkol sa isang dakila na kwento na alam din ninyo na kung paano si Pedro ay lumakad sa ibabaw ng tubig. もう一度、じゃあ今日のね、メッセージの御言葉の箇所を読みたいと思います。 Okay, so ulit, babasahin natin ulit yung talata na ating binasa kanina. これは、あれな、家から立ち上げて動かないです電池がないかもしれない。すいません。すいません、ちょっとバッテリーがないので。 Sorry, medyo mahina tayong battery ko. はい、動くかなあ、やっぱり電池のせいでし So, battery talaga may problema. た。はい、じゃあ、この
マタイの14の28から29をもう一度読みましょう。 Okay, so basahin natin ulit yung Matthew chapter 14 verse 28 to 29. ワン、ツー、スリー。するとペテロが答えて、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に。この話皆さんよく知ってますね。 Yung kwentong ito, alam niyo lahat to, di ba? Alam niyo? 弟子たちはですね、その昼間一生懸命ミニストリーをして5000人の人たちにパンを配る奇跡の給食をね配る奇跡を起こしました。 Ang nangyari yung kwentong ito, hapon na ang mga disipulo ay namimigay ng pagkain. Nakita nyo na after sila maghapon nagkandak ng ministry, pinakain nila yung 5,000 tao magmula sa tinapay na kakaunti at isda. そして夜遅くなって疲れたのでイエス様はね、あなたたちだけで船で向こう側に行って、ね、静かなところで休みなさいと言って船でイエス様は行きなさい行きなさいと弟子たちに言って So nung kinagabihan, siyempre pagod na sila, para sila makapagpahinga. Sabi ng Panginoon, kung sumakay kayo ng bangka, kayo tumawid doon sa kabilang kabilang ibayo. Pinipilit ng Panginoon sila'y patawidin doon sa kabilang ibayo. イエス様の言う通りに船で出て行ったのに、ね、真っ暗になってすごい強い風が吹いてきて全然向こう岸に着くことができず彼らはもうね疲れ切りました。 So, sinunod nila yung utos ng Panginoon, sumakay sila ng bangka. Pero, nung kinagabihan, wala na silang makita. Bigla lumakas ang hangin at ang alon. Ano pa, hindi sila ngayon makasulong papunta doon sa ibang kabilang ibayo. もう彼らが苦しくて困ってね、もう悩んでいる時になんとね、人の影のようなものがね、水の上を歩いてこっちに近づいて So, pinilit nila magsagwan para sila yung makatawid. Pero hindi nila ito magawa. Habang sila nahirapan sa pagsagwan, biglang sa madilim na bahagi, merong isang parang anino na nakikita nila na lumalakad sa ibabaw ng tubig. ね、弟子たちはもう疲れ切っていた時に人が歩いていくのを見て、ああ、お化けだと思ってパニックになりました。 So habang sila ay nagpipilit na magsagwan para makatawid sa kabilang ibayo, nakita nila na parang hugis tao na nakalakad sa ibabaw. Ano pa nagsisigaw sila? Oh, ito'y ghost. Siguro multo yun ang sabi ng mga disipulo. だけどよく見るとね、それはお化けじゃなくてイエス様。 Pero nung habang tinitignan nila, hindi ito multo kundi ang Panginoong Jesus na lumalakad sa そし tubig. てね、ペテロがもしイエス様だったら私も歩けるように言ってください。 Nung makita ito ni Pedro, sabi kagad ni Pedro, Panginoon, kung ikaw yan, hayaan mo rin ako na lumakad sa tubig papunta dyan sa'yo. するとイエス様はね、歩いてきなさいって言った。 So ang sagot ng Panginoon, halika, lumakad ka, kumapit ka sa する akin. とペテロは、ね、水の上にこう足を出すと、なんと沈まずに歩くことができた。 So ang ginawa ni Pedro, bumaba siya ng bangka at unang apak niya sa tubig. Pangalawang apak niya, nakita niya na hindi siya ay lumulubog. Ano pa, pati si Pedro ay lumalakad din siya sa tubig. ね、皆さんに質問があります。 So ngayon, mayroong katanungan para sa inyo. 信仰があれば水の上を歩くことができると思う人手を挙げて。 So sa palagay nyo sa palagay nyo, sa pamamagitan pa ng inyong pananampalataya, makakalakad ba kayo sa tubig? Yung oo, ang sagot, taas natin ng mga kamay. できる。 Makakalakad ka ba? じゃあ礼拝の後プールに行って So sige, after the service natin, buka tayo sa pool at maglalakad, subukan nyo kung makalakad nga kayo sa tubig. 昔ね、韓国でね、信仰があれば水の上を歩けると思っている人たちがいます。 So before daw, doon sa simbahan sa Korea, may mga tao na sinubukan nila to, na inisip nila na pag meron silang pananampalataya, makakalakad sila sa tubig. 彼らはボートに乗って湖に行ったんですね。 So ang ginawa nila, sumakay sila ng bangka, pumunta sila sa lake. そして彼らは信仰によってね、水の上を So sila lahat, through their faith, bawat isa bumaba sa bangka at lumakad sa tubig. それでなんと何人も死んだんです。 Pero wala pong 笑 nakagawa い sa 事じゃ tubig. 本当にあった。 Ito'y tunay na kwento at marami sa kanila namatay dahil lumubog mismo sa lake. ね、信仰があれば水の上を歩くことができるでしょ。 So sa palagay nyo, sa pamagitan ba rin yung pananampalataya, makakalakad kayo sa tubig? 実はね、世界中で、ね、いろんな人たちが水の上を歩くチャレンジをしています。 Sa totoo lang, marami pong na-challenge nito. Sa buong sanlibutan na sinusubukan nila na sa pamagitan ng pananampalataya, makakalakad nga ba sila そ talaga の sa ね、 tubig? 短いビデオを僕ちょっと作ったので、皆さんにお見せしたい。 So meron kaming video na ipiniprepare o isa na i-prepare na ipapakita namin. 本当に sa 水 inyo. の上を人が歩くことができる。 So sa palagay nyo kaya, pamagitan ng video na ito, makikita natin na ang tao makakalakad nga ba talaga sa tubig.
Start. It's not straight into the water, you know. It comes with slight curves. Why then you actually not allow yourself to sink into the water and you want to keep that skimming sensation going.はいすごいでしょ結構 So, makikita natin, di ba, kung ano yung ginagawa ng tao. ね、皆さんこう石を川に投げてポンポンポンポンって跳ねる遊びやったことあります So, nasubukan nyo na ba yun? Hawak ng bato yung tatapos, ihagis nyo sa ilog na yung bato ay tumatalon, patawid. Ibig sabihin tumatakbo sa tubig. その方法を使ってね今ね水の上を走るこの競技をたくさんの人たち練習してやってるんですよ So ngayon, marami parang competition na ginagawa. Maraming tao nagpa-practice using yung parang concept na gano'n. Kung paano ang bato ay nakakatakbo sa babaw ng で最後の人は何のトリックもないその走り方をマスターすることで水の上を結構走ることす So る yung iba na ma-master nila kung paano ang bato ay tumatawid sa tubig. Ganun din ano pag sila, pansamantala, nakakatakbo din sa ibabaw ng tubig. Yung mismong pag-ikot ng bato. 今日はねこのね水の上をどのようにして歩くかについてメッセージしたいです So today po ang magiging message natin, importante to. Paano tayo makakalakad sa ibabaw ng tubig. 多分彼らはねクリスチャンじゃないと思いますけど So siguro sila, hindi mga Kristyano yung mga taong ito. ね、だけど私たちクリスチャンはね信仰によって水の上を歩くことができる But for us as a Christian, tandaan natin, through our faith, makakalakad po tayo sa tubig. 今日のこのメッセージの箇所ねペテロのが水の上を歩いたこの箇所から私たちがどのようにしてね水の上を歩くかそのことを私たちは学ぶことができる So sa verse na binasa natin kanina, ito yung point tungkol kay Pedro, malalaman natin na kung paano ang bawat isa sa atin ay makakalakad sa ibabaw ng tubig. だけど最初に言っときますけど、ね、私がメッセージしたからといって皆さん湖に行って水の上を歩くことはチ So ャレン of ジし course, ない ito yung babala, huwag niyong gagawin. Na since na ibahagi na ni Pastor Jose sa inyo, yung mensahe na to, punta kayo dun sa dagat o sa ilog, tapos subukan niyo maglakad そ sa れはね tubig. 死んでも僕は保証取れません So hindi niya guarantee kung kayo may mamatay kung lumubog kayo sa tubig. 聖書でね水っていうのはですね実はこの世界をねよく象徴しています So in the Bible po, malinaw na sinasabi na yung tubig o yung water ay symbolize itong sanlibutan, itong mundo natin. 黙示録を見ると水というのは多くの国々多くの言語多くの人々を表しているんだと書いてある In the Revelation or sa Apocalypse, sinasabi po doon na yung tubig, sabihin natin tubig yung nagsisimbolo po yun ng mga bansa, tao, o lahat ng mga narito ngayon sa 旧 sanlibutan. 約聖書ではねモーセがイスラエルの民を、ね、エジプトから、ね、連れ出してくるときにこの世を裂いて、ね、罪の国から救いへと導きました Naalala nyo na si Moses, nung kanyang iniligtas ng Panginoon sa pamagitan ni Moses ang mga Israelites sa Egypt, ang ginawa niya, binuksan niya yung sanlibutan sa pamamagitan ng dagat o yung tubig. At yung kanyang mga Israelita na mula sa kasalanan
niligtas niya papunta ron sa kaligtasan. あの出来事は私たちクリスチャンの個人の救いを表していますね。 Yung pangyayaring ito ay nagre-represent po natin na kung paano ililigtas ng Panginoon tayo bilang mga Kristiyano. 罪の中から私たちはこの世を分けて、ね、そして洗礼を通って私たちは救われるんですね。 Sa pamagitan natin na tayo noon ay napapaligiran o namumuhay sa libutan ng kasalanan. Na sa pamagitan ng bautismo, binuksan niya ang sanlibutan sa pamagitan natin ng paglubog sa ating tubig. Sa tubig, paglubog natin sa tubig at sa ating pag-ahon para sa panibago natin. だから聖書ではですね、水のことをこの世にある試練とか災いとか苦しみを象徴するためによく用いられている。 So, sa Bible po, lagi pong ipinapahayag, sinisimbolize po yung mga trials, problema, sanlibutan, o yung iba't iba nating sitwasyon. Ito po yung lagi ipinapahayag sa pamagitan ng salitang tubig o yung water. 私たちは信仰によってこの世の試練やこの世の困難をその上を歩いていくことができる。 So, for us, through our faith, sa pamagitan nating panampalatay sa Panginoon, pwede po tayong lumakad sa tubig na ibig sabihin itong sanlibutan na ating kinalalagyan. 例えばね、先週あんちゃんが証ししてくれました。 So, halimbawa, si Ate Ann, last week, nagkaroon siya ng kanyang testimony. もう絵がね苦手で本当に大変だったけども祈ってそれを出したらなんとコンテストで優勝して1位 Sabi ni になった Ate Ann na hindi siya ganun magaling mag-drawing. Wala rin siyang confident na ang drawing na ipapasa. Pero nung ito ay kanyang sinamit kasama na kanyang prayer, dapat siya'y nanalo. 私たちはね不可能だと思っても信仰によって一歩踏み出すとき奇跡が起こってイエス様が支えるんです。 Dahil kahit ano pa man sabihin natin na hindi ito totoo, hindi ito, ito ay imposible, kapag ka ito ay merong pananampalataya na katuon sa Panginoon at ginawa natin, ang Panginoon na po ang gagawa nun para mangyari sa atin ang ating 今 inaasal. 日もねリエさんのテスティモニーも、まあ、僕もメッセージしなくていいぐらいもうね素晴らしい証でした。 So, gaya ng testimony ni Ate Rie, so kahit di na mag-message si Pastor Shin, yun na yun. Doon sa testimony niya, ipinapahayag kung paano ang Panginoon ay kumikilos もう絶対に自分は無理だ、ね、もうこの上をね自分はね行くことがこの道を行くことができないだけど信仰によって歩き出すと、ね、イエス様がその足を支えて私たちは歩くことができる。 Sabihin man natin absolutely impossible para sa atin, hindi natin pwedeng lakaran yung problema na sa ating harapan. Pero, through our faith, sa pananampalataya natin na katuon sa Panginoon, pagka lumakad na may pananampalataya, ang Panginoon na mismo ang maglalagay ng kanyang kamay upang tayo sapuhin, tayo makalakad kung sa ibabaw ng tubig natin. まるでね水の中でイエス様が沈まないように足支えてる Kung titignan natin na habang tayo lumalakad sa ibabaw ng tubig, ang Panginoon ay nasa baba na yung kanyang kamay ay kanyang nilalagay sa ating paa upang tayo suportahan habang tayo lumalakad. だから私たちは信仰によって歩むとき他の人たちはそこにを歩くことができなくても信仰によって私たちはそこの道を進むことができる。 Ano pa, sabihin na natin na marami tayong mga kasamang hindi mananampalataya. Kung ating panampalataya ay buo, makikita nila at makita rin natin na tayo nakakalakad sa iisang lugar, sa ibabaw natin, sabihin natin, sa ibabaw ng tubig na nandun din sila. じゃあ今日は、ね、信仰によって、ね、私たちがどのようにして試練の上を歩いていくことができるのか3つのポイントを So meron tayong 3 point ngayon na pag-uusapan na sa gitna ng problema o mga trials na kinakarap natin sa buwan, paano ba tayong lalakad sa ibabaw ng mga yon? 1つ目のポイントは、ね、信仰によって私たちは試練の中で神を見て歩くことができる。 So una is yung sa gitna ng problema natin, hanapin natin ang Panginoon. Ano pa pwede nating lakaran yung ibabaw ng problema ngayon? マタイの14章の26節を一緒に読みましょう。 Sabay-sabay natin basahin ang Matthew chapter 14 verse 26. ワン、ツー、スリー。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。皆さん、これね、この弟子たちっていうのはみんな大体漁師ですからすごいね、マッチョマンのね、もう強い男の人たちですよ、大きな、ね、そんな弱い人たちじゃない。 Alam niyo, yung mga disipulo na ito, karamihan sa kanila mga ngisda, maglalakas ang katawan noon. So, ibig sabihin, hindi sila yung mga lalampa-lampa na makita na ng multo ay natatakot na hindi po sila ganon. しかも漁師ですからね、船を漕いで嵐とかにも慣れてるはずです。 So, of course, since sila ay
may karanasan sa pangingisda, sila ay sanay sa dagat. So mga bagyo lang na kailangang haharapin, hindi nila yung kinatatakutan. ね、ウィリアムさんも電気工事だったらもうプロフェッショナルですけど、彼らは船を漕ぐことだったらプロフェッショナルですね。 So, of course, kagaya din ni William na siya ay electrician o professional electrical engineer. So, ganyan din sila Pedro. Sila nga na professional na mga mangingisda. だけどそんなね男たち12人がね船の中で、ね、人影が見えた時にイエス様なのに、ね、イエス様だと分かんないでお化けだって言ってパニックになった。 Pero kung titignan yung sitwasyon, sila yung malalakas na tao, sabihin natin mga experience ng mga isda. Pero nung gabing yun, nung makita nila na medyo may lumalakad sa dagat, bigla sila sumigaw. Alam nila ng Panginoon, pero sila yung sumigaw. Akala nila ito yung multo. Ano pag sila yung natakot? ね、彼らは、ね、信仰はどうなったんでしょうか。 Sa palagay nyo kaya, anong posisyon ng kanilang pananampalataya nung maranasan nila ang 何 bagay? 時間か前はですね、彼ら5つのパンから5000人にねパンを配る奇跡を行ったばっかりだった。 Dahil bago mangyari to, mga ilang oras lang ang nakalipas, nakita nila yung milagro na ginawa ng Panginoon kung paano pinadami ng Panginoon ang tinapay at pinakain nila yung mahigit sa 5,000 katao. 皆さん信仰っていうのはどういうものか知ってますか。 So alam ba ninyo kung anong uri o sabihin natin, ano ba yung pananampalataya? 信仰というのはですね、目に見えないものを見る力です。 Ito yung pananampalataya, ang pananampalataya ay kalakasan natin na mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. 信仰は目で見ていないけれども、ね、目で見えない希望を見ることができる力。 Ito yung kalakasan na kung saan tinitignan mo yung isang bagay na hindi mo nakikita pero inaasahan mo. だけれども不信仰にもね力がある。 Pero yung unbelief, meron din pong kalakasan. 不信仰というのは目に見えない災いを見る力。 So ito yung unbelief na ito. Ito yung kalakasan na nakikita ng iyong mga mata, yung mga bagay na masasama na mangyayari sa iyo. わかりますか。そこにね本当は何もないのに、ね、もしかしたら自分はこの病気で死ぬんじゃないか。もしかしたらもう自分は、ね、この仕事を失って、ね、もう貧乏になって、ね、大変なことになるんじゃないか。全然そこにはないのに目に見えない災いを信じるのが不信仰なんです。 So naiintindihan niyo kung ano yung pagkakaiba ng belief sa unbelief. Yung unbelief, ito yung mga bagay na iniisip mo na, oh, paano kaya kung mangyari ito? Hindi mo naman nakikita mo na, paano kaya kung magkasakit ako, ang sakit na ikamamatay ko, may trabaho ka nga, pero tinitignan, paano kaya kung nawalan ako ng trabaho? Pag ako'y nawalan ng trabaho, hindi na ako mabubuhay. Yun yung strength ng unbelief. 人生がうまくいっているときはね、私たちね、信仰いらないんですね。 Dahil kung ang ating buhay ay maganda naman at smooth ang takbo ng buhay, lahat ay meron ka, of course, hindi mo kailangan ng pananampalataya. 何やっていても幸せだし、成功するし、ね、自分で満足してますから、自分の人生はハッピーだと信じてます。 Dahil, bakit? Dahil nakikita mo na kahit anong gawin mo, successful ka, kahit anong kailangan mo, meron ka. So, happy ang iyong buhay, kaya parang iniisip mo, hindi mo kailangan ng pananampalataya. だけど試練がやってくるときに、私たちは何を見て何を信じるか試される。 However, susubukin ito kapag dumating na yung trials o pagsubok sa ating buhay. Susubukin yung kalagayan mo yaon. 彼らはね、真っ暗な海の上で何も見えない中で強い風が吹いていて、そしてもうそれを大きな試練の中にいました。 So makikita natin yung kwento ng mga disipulo na habang sila'y tumatawid sa dagat, madilim ang paligid, malamig ang hangin, at malakas ang alon, ang hangin na papunta sa kanila. その時に実はその暗闇の中、嵐の中でイエス様が彼らに近づいてきてたんです。 So, nakikita nila na yung kapaligiran niya ay puno ng bagyo. O sabihin natin ng kahirapan. Pero, ang Panginoon ay napapunta sa kanila, naglalakad papunta sa kanila. だけど彼らはね、なんとイエス様を見て、災いがやってきた、お化けがやってきたと思ったんです。 So, una nilang nakita, para sa kanila, ito ngayon ay problema. Dahil nakita nila na multo. Para sa kanila, multo na ito'y papalapit sa kanila. わかりますか、ね、もし彼らに信仰があったら、そういう試練の中でも神様が近づいてきていることが見えた。 So, kung sila ay merong pananampalataya, probably nakita nila na ang Panginoon ang papalapit sa kanila. ね、私たちもね、同じことが起こります。 Sa atin po bilang mga Kristiyano,
nangyayari din po ang magkatulad na bagay. ね、さっきもリエさんが証しをしてくれましたけど、ね、フィリピンに来て、そして試験を受けて合格した。だけど英語が喋れない、ね、コミュニケーション取れない。ああ、これは全部もうね、間違ってたんじゃないか、災いじゃないか、ね、そのようにね、思ってしまうと、実はそこの中に神様が一緒にいることが見えなくなる。 So, titignan natin yung kanina testimony Ate Ria, di ba? Pumunta siya ngayon dito sa Philippine interview, so pumasa siya. Ngayon, magsisimula na siya, pero naisip niya, hindi siya capable para kunin yung trabaho yun. So siguro, naisip niya na kahit na siya ngayon ay meron ng trabaho, siya ngayon ay mapapasubo sa isang trabaho na hindi niya hindi siya handa. So para sa kanya, ito'y unfortunate. Parang hindi magandang bagay para sa kanya. だけど、リエさんはね、その試練の中で必死にね、イエス様、神様を探そうとしました。いろんな看板見たりとかね。However, in the midst of the situation na naranasan ni Ate Ria nung time na yon, siya ngayon nananalangin sa Panginoon. At sinisikap niya na makita ang Panginoon sa gitna ng sitwasyon niya. Titignan niyo yung mga signage na marahil andun yung Panginoon na magsasalita sa kanya. だから信仰によって歩むというのはですね、試練の中にイエス様がいることを見つけることです。 Kaya nga, to walk in faith or by faith, ito po yung tayo ay lumalakad sa problema o sabihin natin trial sa ating buhay, pero hahanapin natin ang Panginoon. 病気になったとしても、ね、もし、ね、お金がなくなったとしても、どんな試練があったとしても、災いを信じようとして見つけようとするのではなくて、そこの中に神様がいて、全てをコントロールしているのは神様だって見つけることです。 Kaya dapat, pag tayo nasa gitna ng iba't ibang problema, sabihin na natin sa isang sitwasyon na napakahirap, hindi natin hahanapin kung anong negatibong bagay, kundi ating hahanapin sa pamagitan ng ating pananampalataya ang ating Panginoong Yesus na nandoon sa sitwasyong ating kinalalagyan. ある宣教師がね、昔ソビエトだった時ね、ロシアがソビエトだった時に、ソビエトに隠れているクリスチャンを探しに会いに行きました。 So merong isang missionary na nung time ng Soviet, pumunta siya para hanapin yung mga Kristiyano na nawawala. ソビエトはね、厳しくクリスチャンをコントロールして全員を監視してたんですね。 So during that time, siyempre sa Soviet Union, ay talagang strict ang monitoring sa bawat mga Kristiyano na naroon. その中でこの宣教師はある家に行くと、ね、奥さんが病気で筋肉が固まってね、もう指しか動かせない、ね、クリスチャンの奥さんに会ったんです。 So one day, habang siya nag-iikot, pumasok sa isang bahay ng Kristiyano, nakita niya isang matanda, asawa rin siya ng isang mananampalataya na halos is naninigas na yung kanyang mga muscle, na isang daliri na lang kumikilos sa kanya. そしてその宣教師はね、その奥さんを見たときに、ね、神様はなぜこんなひどい、ね、このソビエトっていう大変なところで神様を信じている人に対してなんでこんなひどい病気を与えたんだろう、すごく疑問に思った。 So, yung issue nung makita niya yung babae na yon, naisip niya, bakit ganito ang Panginoong Diyos? Sa gitna ng Soviet na yon, ang mga to ay mananampalataya na sila ay sumasampalataya sa Panginoon, pero bakit tinayaan niya na makaranas ng karamdaman yung Kristiyano そして yun? 何かで神様に対して怒りが覚えた。 So, nagsimula yung galit doon sa missionary para sa Panginoong Diyos. 彼女はね、試練の中で、ね、神様を見つけずに災いを見てしまった。 So, nangyari kasi doon sa babae na sa gitna ng problema na yun doon sa Soviet, is hindi niya nakita ang Panginoon, kundi yung kahirapan ang kanya nakita at kanya mismong しかし nararanasan. その病気のね、夫がその宣教師を見て、ね、あなたが考えていることを私は分かります。 So, sabi ng asawa ng babae doon sa isang missionary na yon, alam ko kung ano ang naiisip mo habang tinitignan mo ang aming sitwasyon. だけど神様を責めないでください。 Pero sabi ng asawa niya sa missionary, huwag mong sisihin ang Panginoon. ソビエトにいるクリスチャン全員監視されてます。 Dahil ang lahat ng mga Kristiyanong narito, 監視っていうのは okay, monitor lahat. モニタリングだけれども、私の妻は体が全く動かないので、私の妻だけは全く監視がされてないんです。 Pero merong magandang bagay dahil ang lahat ng Kristiyano dito ay minomonitor, pero yung aking asawa, dahil siya'y ganyan ang kalagayan, hindi po siya ngayon minomonitor. そのおかげで彼女は、ね、そのたった一つだけ動く指でタイプライターを打って、ね、
ね、聖書をロシア語に翻訳して聖書を配る、そういう重大な働きをしていた。 So, yung babaeng yaon, kaya pala natuto ay lalaki dahil sa buong Russia, siya yung gumagawa. Wala nagmumonitor. So, meron sa isang sistema, nakakapag-interpret siya ng Bible. Ano pa, using yung isang daliri sa bawat pindot, nagagawa niyang isalin ang Biblia at ito'y piniprint na ipinapakalat sa buong Russia. この夫婦はね、そういう試練の中で神様が共にいること、神様の恵みを発見して生きているんです。 So, sila ay nabubuhay sa kahirapan. Pero, sa gitna ng kahirapan, nakita nila na yung Panginoon ay naroon at kasama nila na nagtatrabaho kasama nila. 信仰によって歩むとは、それはですね、試練の中でも働いておられる神様を見て生きる。 So, to walk by faith, ito po yung hahanapin natin ang Panginoon o ang kanyang mga gawa sa gitna ng ating mga suliranin at trial. 信仰によって見るならば、それはお化けが近づいてきている、災いが近づいてきているのではなくて、イエス様も共にいるという。 Dahil kahit ikaw ay nasa kabila, nasa gitna ng problema, kung ang iyong mata ay nakatingin sa ating Panginoon, hindi mo makikita yung kahirapan o yung multo na parating, kundi ang iyong makikita ay ang ating Panginoon. 2番目のポイントは、ね、信仰によってどのように水の上を歩くか。2番目のポイントは、試練の中で主の声を聞いて歩く。 Okay, number 2 points kung paano ba natin makikita o paano tayo makakalakad sa tubig sa pamagitan ng pananampalataya is pakinggan natin ang boses ng Panginoon sa gitna ng suliraning problema. じゃあ、マタイの14の28、29を一緒に読みましょう。 Okay, sabay-sabay natin basahin ulit yung Matthew chapter 14 verse 28 and 29. ワン、ツー、スリー。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになっていた。イエスは来なさいと言われ、そこでペテロは船から出て、水の上を歩いてイエスの方に。ペテロはね、なぜ水の上を歩くことができたんでしょう。 So, sa palagay nyo, bakit kaya si Pedro ay nakalakad sa ibabaw ng tubig? 先ほど言いましたね、韓国の人たちも水の上を歩こうとしたらみんな沈んで死んじゃう。 So, kaya nagkwento ni Pastor, siya totoo nangyari yun, na yung mga Korean, sa pamagitan ng mga pananampalataya, sinubukan nila na lumakad sa tubig, pero sila ay nangamatay. オーストラリアでもね、同じことがありました。 Sa Australia, may nangyari din pong ganong リバイバルの集会があって聖霊がね、注がれて奇跡がたくさん起こったんです。 Ito ay during the time of revival, na habang naranasan ng mga nagtitipungan ng palataya ang revival, may mga milagro din nangyari sa kanila. ね、そして集会が最後、もう何日も続いた最後の日に牧師はね、聖霊に満たされてみんなを今から水の上を歩くので皆さんプールサイドに来てくださいって言ったんです。 So sa panghuling araw ng revival na yun, habang sila ay puspos ng Espiritu Santo, yung mismong pastor na nasa gitna, habang siya rin ay puspos ng Espiritu Santo, dineklara niya, okay, lahat tayo lumabas, pupunta tayo sa pool ngayon para tayo ay lumakad. みんなが聖霊のバプテスマを受けて奇跡が起こって癒しが起こってみんなこの牧師なら、ね、水の上を歩くと思ってみんなすごい今からね一度も見たことのない奇跡を見れると思う。 So naisip ng mga mananampalataya, dahil nung time na yun, naranasan nila kung paano magpuspos ng Espiritu Santo, paano nila maranasan yung iba't ibang milagro sa araw na yon sa kanilang buhay. Sa palagay nila, si pastor na kasama din nila na ngayon ipuspos ng Espiritu Santo, mararanasan din nila na makakalakad sa ibabaw ng tubig. Ano pat sila ngayon ay sumunod? そして牧師はね、みんなが見てる前でプールの中に足を入れるとズブズブズブって沈んでいったんです。 So, ang ginawa ngayon ng mga mananampalataya habang ang pastor ay pababa sa pool, apak siya sa tubig, pero hindi po siya nakalakad, kundi siya ay unti-unti na lumubog. 彼は自ら出てきてね、私はなんでこんなバカなことをしたんだろうと言ったそ So, うです。 nung siya ay tumayo at umahon sa pool, sa tubig, sabi niya, nagsisi siya, bakit ko kaya ginawa yung bagay na ito? なぜペテロが歩けたのにこの牧師は歩けなかったんでしょう。 So, ngayon ang tanong dun is, bakit si Pedro ay nakalakad sa tubig? Samantalang itong pastor na meron din pananampalataya ay hindi nakalakad sa tubig. のこの牧師も素晴らしい信仰者です。 So, yung pastor na yon is talagang grabe din, umalaki din ang kanyang pananampalataya. ね、その答えはですね、ペテロにはイエス様が歩けと言ったけど、この牧師には歩けと言ってないからです。 Tandaan nyo sabi ni nung time ni Pedro, bakit siya nakala? Sabi ng Panginoon, ang Panginoon nagsabi sa kanya, lumakad ka sa tubig. Pero yung pastor, hindi po yung sinabi sa kanya ng Panginoon na lumakad sa tubig. 韓国のクリスチャンたちがみんな沈んだのもイエス様が歩けと言ってないのに歩いたから。
So yung mga tao din sa Korea, kaya hindi sila nakalakad. Then pinipilit nila sa sariling panampalataya sila yung makalakad kahit walang sinabi sa kanila ang Panginoon na lumakad sila sa tubig. ね、国語から私たちは大事なことを学ぶことができる。 So ito ay napaka-importanting bagay na dapat nating pag-aralan. 私たちは神様にどんなことでも願って祈ることができます。 So tayo, of course, kahit ano pa mang bagay, pwede po natin ipanalangin sa ating Panginoon. だけれども、ね、自分で自分の願い通りの信仰が作れないっていう。 However, hindi po maaari na yung sarili nating gawa na pananampalataya ang siyang mangyayari sa atin. Hindi po pwedeng mangyari yun. それは自分の祈りであって願いであって信仰ではない。 Dahil hindi mo ito masasabi ng pananampalataya, dahil ito'y sarili mo lang hangarin o sarili mo lang itong panalangin. あなたは歩けるっていう神様の声を聞いたら信仰が生まれるんです。 Pero kung sasabihin ng Panginoon, lumakad ka, yun yung time na ang iyong pananampalataya ay mabubuo at sisibol. ね、リエさんが、ね、あなたのために門を開いた。その声を聞いたので信仰が生まれたんです。 So, tulad kay Ate Rie, nung marinig niya o makita niya na sinabi ng Panginoon, bukas ng pintuan para sa iyo. So, nung time na ito'y kanyang nabasa, doon yung time na nabuksan o nabuhay yung kanyang pananampalataya. 私たちは主の声を聞くときに信仰が生まれる。 So, ganun din po tayo mga Kristiyano. Once na marinig natin yung boses ng ating Panginoon, yun lang po yung time ng pananampalatayang tunay ay mabubuo din sa ating puso. 何回も話しましたけどね、私たちフィリピンに来たばっかりの時に次男の純がね、手を骨折してこの左手のここの真ん中からこう切って折れちゃったんですよ。 So, gaya lang yung nangyari kay Jun na laging kinikwento ni Pastor Shea, nung sila ibago pa lang dito sa Pilipinas, so kanyang pangalawang anak, is naputol yung kamay, napasag itong buto. So, yung buto nito is na-dislocate. そしてね、ギブスを巻いて1ヶ月経って、ね、そしてギブスを外すとなんと35度ね曲がって手がくっついてました。 So, nangyari nun, sinemento ito. So, nung matagal na, tinanggal ang semento, pero yung buto is 35 degree, patabingi, ibig sabihin hindi na siya diretso, patabingi na siyang tumubo. なんとその日はね、純のね7歳の誕生日だったんです。 So, nung araw na yon is pang 70th-year birthday ni June, ng kanyang bunsong そして anak. お医者さんは純の前でね、もしこの手をまっすぐにしたいんだったら手を細かく切って骨を切って真ん中に鉄の棒を入れてもう一回くっつけないとまっすぐにはなりません。 So, sabi ng doktor kay June, so gusto mo ba na madiretso yung butong yan? So, gagawin natin, puputulin natin yung butong yan. Tapos saka natin lalagyan ng beso pag tutugtungin. もしくはこのままほっとくんだったらこういうふうに曲がったままなのでスポーツはできないって言われる。 Or, kung hayaan mo lang ito na ito'y tumubo o magsauli sa dati, ito'y tatabingi, pero hindi ka na makakapaglaro o kahit ano pa bang sports hindi mo na pwedeng gawin. 彼はしかも左利きだったので全部左でやるんですよ。 So, since si John ay left-handed, lahat ng kanyang gagawin, gamit niya yung nabali na yung nakamay. もう純は大泣きして僕もね本当に辛くて泣きそうなのを我慢しながら帰ってきました。 So, nangyari, habang sila naroon sa doktor, iyak na iyak si June. At kahit si Pastor Shea, habang tinitignan niya si June, gusto rin niyang maiyak, pero siya nagpigil hanggang sa sila nakauwi na rin sa そして bahay. 夜ね、家族4人で一生懸命神様癒してください、純を癒してくださいって祈ったんです。 So, nangyari, ipon silang apat na pamilya at sila ngayon nag-pray. Ang prayer nila is, Lord, pagalingin niyo si June. Pagalingin niyo si June, yun po yung kanilang panalangin. 僕はね、神様のね、癒しを信じてます。 So, si Pastor Shea ay naniniwala sa healing ng Panginoon. だけどね、純を癒してくださいって祈ってたけど、本当に癒されるかどうか僕はね、分かりませんでした。 Pero kahit siya'y dumadalangin o naniniwala na ang Panginoon makapagpapagaling, dalangin niya na, Lord, pagalingin niyo si June. Pero hindi niya alam kung gagaling na si June o hindi. そして僕は神様にね、自分が病気になったり怪我したりするんだったらね、それでいいんだけども、なぜね、こんなちっちゃな子がフィリピンに一緒にくっついてきて、そしてこんなね、悲惨な目に遭わせるんですか、神様、ね、なぜですか、神様に祈ってた。 Ano pa't ang nangyari habang siya'y dumadalangin sa Panginoon, sinasabi niya na dumating sa punto para sinisisi niya ang Panginoon, Lord, bakit ginawa mo ito sa akin, anak? Ba't hindi mo na lang ito ginawa sa akin? Ako nagsakit at hindi na lang itong aking anak. そして僕が、ね、祈っていた時に、一人で祈っていた時に神様が
このヨハネの11章の40節を語りました。 Pero nung araw na yon, habang nag-iisa si Pastor siya na dumadalangin, yung verse na ito sa John 11:40, ito po yung sinabi ng Panginoon sa kanya. もしあなたが私を信じるなら、あなたは神の栄光を見る。 Sabi ng Panginoon sa kanya, if you believe, you will see the glory of God. はっきりと神様が語ってくださった。 Ito ay clear na narinig ni Pastor Shin na sinabi sa kanya ng Panginoon. それで私は神様の声を聞いたときに、あ、純の手は癒される。初めて信仰を持ちました。 Ano pa nung marinig niya, the moment na narinig niya yung salitang ito, nabuo yung pananampalataya niya na tunay na pagagalingin ng Panginoon si June. 神様の声を聞かなかったらね、信仰にはならないんです。 Dahil tayo din, hanggat hindi natin naririnig yung Panginoon o yung boss ng Panginoon, yung pananampalatayang tunay ay hindi rin po mapubuo sa ating puso. だけど神様の声を聞いたら、私たちは水の上を歩くことも、奇跡を信じることも、癒しを信じることもできます。 But once we heard the voice of God na siya nagsalita sa atin, pwede po tayo lumakad sa tubig. Pwede rin po nating pagalingin ang ano pa may sakit at makikita tayo ng milagro na tunay na mangyayari sa atin. 僕は次の日ね、家族を呼んで、お父さんは、ね、神様からこのね、信じるなら神の栄光を見るって聞いたよ。だから絶対癒されるって言いました。 So the following day, inipon niyo ang kanyang pamilya at sinabi niya ito, na sinabi sa akin ito ng Panginoon. So ngayon ako'y naniniwala na si June, absolutely siya ay pagagalingin ng Panginoon. そして中のね、ギブスの上にね、この御言葉書いてね、私たち祈ったんですよ。 So nilagay nila, ginawa nila, sinulat nila yung verse na ito doon sa semento. Na semento na kamay ni June habang sila'y nagpipray na binabasa nila yon. そしてまた1ヶ月経ってね、私たちは絶対もう治ってると思って病院に行きました。 So after 1 month, naisip nila ngayon na magaling na si June, sinubukan nila ngayon, pumunta sila sa doktor. そして病院でギブスを外してみたら、なんと曲がったまんまだったんです。 So ngayon, nung ito ay binuksan ng doktor, tinignan nila, tinignan ulit ng X-ray, nakita yung buto, ganun po, baluktot pa rin yung buto niya. 僕もジュンもがっかりして、癒されるはずない、なんで癒されてんの、曲がったまんまだと思います。 So sabi ni June, akala ko ba pagagalingin na ako, pati rin si Pastor Shane, na-disappoint sila. Akala ko ba pagagalingin mo na si June. Pero bakit baluktot pa rin yung buto na nakikita namin? だけど横でお医者さんもびっくりしてるんですね。 Pero, nagulat din kami dahil ang doktor na tumitingin dun sa x-ray, nagulat din habang tinitignan niya yung resulta. なぜかというと、お医者さんはね、X 線を、ね、見て、レントゲンの写真を見て、なんと、ね、曲がった骨のところの真ん中に新しい骨が生えてきて、そっちに、ね、曲がってる骨がくっつき出してるのを X 線で見てびっくりしてる。 Bakit? Kasi habang tinitignan ng doktor yung result ng x-ray ni June, nakita niya yung buto na baluktot pa rin. Pero sa gilid ng butong baluktot, may isang bagong buto na tumutubo na diretso po yun. Diretso yung butong yun. だから鉄の棒を入れなくても新しい骨ができているので、そこにくっついてまっすぐになるって医者が言います。 So ano pa, sabi ng doktor, since merong buto rito sa gitna na tumutubo, hindi na natin pa kailangan putulin yung mga buto o maglagay ng brace para ito'y maibalik sa dahil yung buto na yun mismo na tumutubo, yun na yun mismo ang hihila para mabalik sa dati yung nabaluktot na buto. その後僕たちはね、日本に行って日本のお医者さんに銃を見せた。 So ang ginawa nila ngayon, umuwi sila ng Japan, punta sila sa doktor at pinakita nila yung resulta ng そのお医者さんには何度もね、銃のね、X 線のレントゲンの写真を送ってました。 So ang nangyari nun, kinuhaan ulit si June na x-ray at yung resulta noon is pinadala niya yun sa mga kilala niyang doktor. そして日本の医者に連れてって X 線を撮ってみたときに、彼が言った言葉は、 Ano pa nung makita ngayon ng doktor, unang mga doktor, yung resulta ng x-ray na yun, ito yung sinabi ng mga doktor. 私は神様じゃないけど 100% 癒されるって言った。 Sabi ng doktor sa harapan nila, hindi ako Diyos, pero alam ko na pagagalingin o gagaling yung anak Diyos. 僕はハレルヤと思います。 So sumigaw si Pastor Shin, Hallelujah! 神様が言ったと思います。 So alam niya na ang nagsalita hindi yung doktor, kundi ang Diyos ang nangusap sa pamamagitan ng そしてジュンは本当に手がまっすぐ治ったんです。 So ano pat ngayon, ang kamay ni June is talaga balik sa normal. Yung baluktot na buto, bumalik yun, nagtutuwid. わかりますか？
私たち、 Naintindihan nyo? ね、自分でね信仰を作ることはできないんですよ。 Tayo, hindi po tayo makakalikha ng pananampalatayang tunay sa pamagitan lang ng ating sarili. だけど主が癒されるという主の声を聞いたらそれは必ずなります。 However, once you heard na si God na mismo magsasabi na gagaling ka, absolutely, gagaling ka nga. あなたがどんな問題を持っていて祈っていても神様がその問題を解決すると言ったら必ず解決する。 Dahil kahit ano pang problema ang kinakaharap natin, kahit ano pa mang kabigat ng problema ang dinadanas natin, pag sinabi ng Panginoon na ang problemang yaon ay magkakaroon ng solusyon, magkakaroon ngayon ng solusyon. じゃあどうしたら神様の声聞こえるんでしょう。 So, ang tanong doon is, paano nga ba natin maririnig yung boses ng Panginoon? そのたった一つの方法、 Meron lang pong isang 神様 pamamaraan. の声を聞くたった一つの方法、 Isang metodo, pamamaraan para po natin marinig yung boses ng Panginoon. それはね神様に尋ねる。 So, ibig sabihin, tayo mamalagi-lagi. Tayo lumapit sa ating Panginoon. 神様に聞くことね。 So, ibig sabihin, tayo lumapit at tayo makinig sa Kanya. 神様、私を水の上を歩かせてください。私の手を癒してください。私を助けてください。神様に、ね、聞く人が神様の声を聞きます。 Dahil yung mga tao na naghahangad, Lord, tulungan mo ako para ako'y makalakad sa tubig. Lord, tulungan mo ako para ako'y gumaling. Tulungan mo ako, Panginoon, para masolusyonan lahat ng problema. Yung mga tao na naghahanap sa Kanya, na gustong marinig ang Kanyang boses, yun lang yung mga tao makakarinig ng Kanyang boses. だけどクリスチャンであってもね、本当に大変な試練の時に本当の意味で神様になかなか聞かないんですよ。 Pero kahit sa mga tunay na Kristiyano, marami rin mga Kristiyano na sa gitna ng problema, sa gitna ng kahirapan sa buhay, hindi pa rin sila nakakarinig ng boses ng Panginoon. 神様にはほとんど独り言のようにね、あ、神様助けてくださいってただ祈るだけで、本当は全然期待してないで、いろんな医者を探したり、いろんな薬を探したりします。 Bakit? Dahil yung mga tao yun, sila'y dumadalangin na parang whispering lang na kung anong laman ang kung sinasabi lang nila ito sa Panginoon. Pero ang katotohanan, sila rin mismo gumagawa ng pamamaraan para masolusyonan nila yung kanilang problemang kinakaharap sa buhay. 私たちは神様に必死に聞く代わりに、ね、お医者さんに聞いたり、お金に頼ったり、友人に頼ったり、自分の力とか仕事とか能力に頼って、なんとか問題を自分で解決しようとして、神様の解決を待とうとします。 Dahil karamihan ng mga Kristiyan nakakaranas ng ganong kahirapan o problema sa buhay, imbis na sila ay talaga seriously na magpatuloy upang hanapin ng Panginoon, ang kanilang hinahanap, yung mga doktor na magpapagaling sa kanila, yung pera na makakatulong sa kanila, o yung mga bagay-bagay na madali nilang makuha na kanilang nakikita o nakakarap sa kanilang paligid. 自分で歩きますっていう人はですね、神様の信仰は来ません。 Yung mga tao na nagsasabing, makakalakad ako sa tubig, yung mga taong yon, hindi po makakarinig ng boses ng Panginoon at ang pananampalataya ay hindi lalago. 自分の力で解決しようとしている間、私たちは信仰は持つことができない。 Dahil as long na meron tayong ngayon sa ating puso na gusto nating solusyonan ang problema sa pamamagitan ng ating kalakasan, sa pamamagitan ng ating sarili, never po tayo na makakarinig o makakaasa ng tulong sa ating Panginoon. だけどペテロのように自分ではできないけれども、イエス様、もしあなたがこの試練の中にいるんだったら私を助けると言ってください。そしてあなたを助けるという声を聞いたならば、私たちは試練の上を歩いていくことができる。 Pero kagaya nga ni Pedro, na sa gitna ng problema, sa gitna ng bagyo, nakita niya yung Panginoon na habang ito'y kanya nakita, sumigaw siya, Lord, kung ako'y iyong papupuntahin dyan, ako nga ako'y pupunta. Nung marinig niya na sinabi na po pumasok, lumapit ka at lumakad ka. Ano pag sa'yo nakalakad? Kung gano'n din po ang gagawin natin sa kabila ng mga sulat problema sa buhay, mapagtatagumpay. だから信仰によって歩むとは、イエス様の声を聞き、そしてその声の通りに従って歩む。 So for us to walk by faith is, let us listen the voice of Jesus. Pakinggan natin yung tinig ng Panginoon at tayo lumakad na ayon sa kanyang tinig. じゃあ最後のポイントは、 Okay, last point. 試練の中で主の御手を握って歩むという。 So hawakan natin o kumapit tayo sa kamay ng Panginoon sa gitna ng ating mga suliranan o trials sa buhay. じゃあマタイの14の30から31を一緒に読みましょう。 Okay, sabay-sabay natin basahin ulit yung Matthew 14 verse 30 and 31. 1、2、3。
ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主を助けてくださいと言い、そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われ、信仰の良い人だなぜ疑うのか。神様っていうのは不思議でですね、私たちに水の上を歩くようにね、よくチャレンジされます。 So, yun ang kung minsan parang hindi natin may paliwanag na karamihan ginagawa ng Panginoon na tayo ngayon ay palakarin sa ibabaw ng tubig. クリスチャンの人生というのはね、普通の人たちの生き方とは違うんです。 Ang pamumuhay ng mga Kristiyano ay kakaiba po. Hindi po natin pwede ikumpara sa mga hindi Kristiyano. 世の中の人たちはね、その大水の中にとどまっているかもしれないけれども、私たちは信仰によってその大水の上を歩いていかなければならない。 Ganito po ang pagkakaiba nun. Yung mga hindi Kristiyano na namumuhay sa libutan ito, sila po ay nasa tubig, ibig sabihin lubog sa tubig. Tayo na mga Kristiyano ay nasa ibabaw po, tayo lumalakad po doon sa ibabaw ng tubig. だけど神様はね、そういうね、不可能なことにチャレンジするようにね、私たちにいつもね、チャレンジを与える。 So tayo po, laging binibigyan ng challenge ng ating Panginoon. Mga bagay na imposibleng mangyari sa atin, na hindi natin nakakayanan, yun po yung kanyang ibinibigay sa atin. なぜそんなチャレンジするんですか。 So bakit ba niya ibinibigay sa atin yung mga gano'n? Bakit gano'n niya tayo china-challenge? クリスチャンの人生というのは自分の力で生きるのではなくて、信仰によって生きる、信仰によって歩く人生だから。 Dahil bakit ginagawa niya yung gano'ng bagay? Dahil ang ating buhay bilang Kristiyano, hindi po tayo nabubuhay sa pansarili nating kalakasan. Ang mga Kristiyano na nabubuhay sa pananampalataya. 私と妻はよくね、ああ、また水の上を歩かなきゃなんないってよく話します。 So laging binabanggit ngayon nila Jerome at Pastor Sheena, pag may problema sila ulit, lalakad na naman tayo sa tubig, lalakad na naman tayo sa ibabaw ng tubig. フィリピンに行きなさいと神様が言われた時ね、私たちは貯金何にもありませんでした。 So nung sinabi ng Panginoon, okay, pumunta kayo sa Pilipinas, nung time na inutusan sila pumunta ng Pilipinas, wala silang savings kahit magkano nung oras na yun. 仕事を辞めて小さな子供たち2人を連れてどうやってね、これからね、彼らを食べさせてサバイバルして生きていくのか、私たちは全然わかりません。 Nung time na yun, nag-resign si Pastor Sin sa kanyang trabaho, dalawa yung kanyang anak, mayroon siyang asawa, paano silang mabubuhay? Kung sila ay pupunta sa Pilipinas, wala naman silang pera. ね、何しにフィリピン行くかもわかんないで来たんです。 So hindi rin niya alam nung time na yun, ano ba yung purpose kung bakit sila ngayon pinapapunta ng Pilipinas. だけど来て1年目、聖書学校に通いながらチャピノイミニストリーが始まってね、日本人への宣教が始まりました。 Pero nung time na yon, sa isang taon, habang siya nag-aaral sa Bible School, nagsimula na rin yung Da Pinoy, may mga missionary na rin noon na pupunta at nakakasama niya. 来る前に神様奇跡的に1年分のね、お金を与えてくださった。 Ito ay miraculously, nasa loob ng isang taon, may nagpadala sa kanila na kanilang magagamit na pera sa loob ng isang taon nilang pamumuhay dito sa Pilipinas. もう私たちは何にもないけども、フィリピンにもう水の上を歩くようなつもりで来ました。 So yung purpose kung bakit sila nandito, hindi nila alam, pero kahit hindi nila alam, sa pamamagitan ng pananampalataya, sila'y lumalakad sa ibabaw din po ng だけ tubig. ど1年経って日本に帰って、もう一度私たちが来なければならなかった時、その時私たちは本当にお金またなかったんですね。もう So 全部使っちゃ after う 1 year, ngayon sila bumalik ng Pilipinas, bumalik ng Japan, at kinakailangan din nila ulit na bumalik ng Pilipinas. Pero nung time na walang-wala na po silang pera, naubos na nila sa loob ng isang taon na kanilang pamumuhay. もう一回来た時はですね、うちの牧師も行くこと反対しました。 So nung time na yon, napupunta sila sa Pilipinas, even yung pastor ni Pastor Shin is against sa pagpunta nila ulit sa Pilipinas. 誰も賛成してくれない。 Walang sino man na gustong pumayag o na pumapayag na gusto na sila'y bumalik ng Pilipinas. お金もない、サポートもない、どうやって菅原さんたち行くんですかって聞かれました。 Bakit? Dahil ang tanong lagi sa kanila, wala kayong pera. Wala naman magsusuporta sa inyo. Paano kayo makakasurvive kung kayo ay pupunta ng Pilipinas? 信仰によって行きますっていう。 So ang sagot niya, mamumuhay kami sa pamamagitan ng pananampalataya. もうお金もサポートもなかったら信仰しかないですから。 So since wala ka namang pera, wala naman siya supporters nung time na yon, so ano magagawin niya? Kundi mamumuhay na lang talaga sa pananampalataya. ね、その時も、ね、また水の上を歩かなければならない。 So naalala ni Pastor Julius time, ganoon din po yung binanggit nila mag-asawa. Ulit, lalakad na naman tayo sa ibabaw ng tubig. 私たちは 2ヶ月か3ヶ月分の、ね、貯金しかないでフィリピンに来たんです。 So, ganun pa man,
May dala silang pera para lang pang 2 buwan ang paninirahan nila rito sa Pilipinas, pero pumunta pa rin sila sa そして Pilipinas. 妻に言いました。2ヶ月か3ヶ月経ってもし沈んでしまったら日本に帰ろうって。 So ngayon, nag-usap silang dalawa, okay, may pang 2 buwan tayo dito. Ibig sabihin, sa loob ng 2 buwan, lalakad tayo sa ibabaw ng tubig. Pag tayo lumubog ngayon, uwi na lang tayo ng Japan. だけど神様が支え続けてくれたら神様が支えてくれるまで歩いていこう。 Pero pinag-usapan nilang dalawa, kung ang Panginoon ay tapat, na tayo ngayon ay susuportahan ng kanyang mga kamay, habang tayo sinusuportahan, patuloy tayong lalakad sa ibabaw ng tubig. 10年間神様は一歩一歩ね私たちの足のをね支え続けてくれます。 10 taon na po sila sa Pilipinas. So for 10 years, ang kamay ng Panginoon ay tapat na sa bawat patapak nila sa ibabaw ng tubig, sila ngayon ay lagi inaalalayan. 来年私たちまた帰りますけど、 So next year, pabalik na po sila ng Japan. ね、うちの教会が戻ってきてくださいって言ってるんですけど給料は全然ないです。 So ngayon, baliktad naman. Pinapabalik na sila ngayon sa Japan ng kanilang church. Pero kahit sila babalik sa Japan, ganun na sitwasyon, wala rin po silang pera na inaasahan dahil wala silang sweldo pagdating doon sa Japan. また水の上をね歩かなきゃいけない。 So of course, sinasabi na naman nila, ulit, lalakad na naman tayo sa ibabaw ng tubig. ね、だけど私たちはね水の上をねなぜ神様はいつもそうやってチャレンジするんですよ。水の上を歩くようにチャレンジする So, んです。 sa palagay nyo, bakit lagi challenge tayo ng Panginoon na lumakad sa ibabaw ng tubig? 私たちがそれはね神様を信じて生きるとき信仰によって奇跡が出てね起こることを体験できるからです。 Dahil para maranasan natin na tayo ay makaranas ng milagro habang tayo ay sumasampalataya sa Kanya at lumalakad sa ibabaw ng tubig. クリスチャンの人生はパンによって生きるのでもなくお金によって生きているのでもなく神様が支えているから私たちは生きていける。そのことを私たちが体験するには試練を通して信仰を学ばなければなりません。 Tandaan niyo na ang mga Kristiyano hindi nabubuhay sa tinapay. Hindi rin po tayo nabubuhay lang sa pananalapi. Nabubuhay tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay titibay lamang habang tayo lumalakad sa tubig at habang tayo ay patuloy na nanumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa gitna ng suliraning ating kinakarap sa buhay. ペテロはねイエス様を見たときにね一歩二歩三歩水の上を歩きました。 So, si Pedro, nakita nyo na habang tinitignan niya yung Panginoon, siya'y nakalakad. First step, pangalawa o pangatlo. Nasubukan pa po rin niyang lumakad sa tubig. イエス様を見ている間はね彼はね水の上を歩けたんです。 Habang tinitignan niya yung Panginoon, siya'y patuloy na nakakalakad sa ibabaw ng tubig. だけどふとね強い風が吹いて波が立ってきたときにイエス様から目をそらして周りの状況現実を見てしまいました。 However, din ang paligid noon ay may bagyo. Ang alon, nandoon na malakas tinitignan niya. Andun din yung malamig na hangin o malakas na umihip sa kanya. Ano pat napaling ang kanyang paningin mula sa Panginoon, tumingin sa sitwasyon na nakapaligid sa kanya. Ano pat unti-unti siyang bumubuhay. ねオーストラリアのね牧師と同じです。ふとね自分でねあれなぜ自分はこんなバカなことやってるんだろうと思ったんです。 So ganoon din po naalala niya yung pastor na yon na sumubok na lumakad sa tubig. Naalala, alin po nga ito, sabihin natin, nabuksan ang kanyang isipan nung makita niya na, bakit ko ginawa yung ganitong kalokohang bagay? イエス様から目を離した途端彼は沈んでいったんです。 Dahil yung kanyang mata, nung ito'y mawala sa Panginoon, unti-unti po siyang lumubog sa tubig. 信仰っていうのはね一歩二歩だけではなくてイエス様を見続けなければ私たちは信仰によって歩き続けることができません。 Dahil yung ating pananampalataya, ay hindi po yun isa, dalawa o tatlong apak lamang ng ating dapat patuloy ng ating mata ay nakatingin sa Panginoon habang tayo lumalakad sa ibabaw ng tubig. せっかく信仰によって歩いていたのにふとね私たちが現実に気がついて、ね、ポケットの中を見て財布の中を見てそうやってねこの世を見ると私たち信仰を失ってこの世の中にどんどん沈んでいって信仰を失っていくんです。 Dahil kahit sabihin mo pa na ikaw ay may pananampalataya, na ikaw ay nakatingin niya sa Panginoon na habang ikaw ay lumalakad sa tubig ng problema o suliranin mo sa buhay o yung mga pangilan mo sa pera, maya-maya bigla ka malipungatan, wala palang laman yung aking bulsa. The moment na ikaw ay titingin sa yung bulsa at wala na palang pera, yun yung time na kung saan ang iyong paling sa palilipas, ikaw ngayon yung unti-unting bulubog sa ペテロもそのようにねイエス様から目を離した途端に失敗して沈みます。 So ganoon din po si Pedro. The moment na siya ngayon ay malingat
at napaling ang kanyang paningin mula sa Panginoon papunta sa kanyang sitwasyon, nakita natin na siya unti-unti lumubog. だけどペテロが、ね、この時に得た一番の素晴らしい経験は何でしょ So, pero ano ba yung pinakadakila na naranasan ni Pedro dito sa sitwasyong ito? う。それはね、水の上を歩くという、ね、奇跡を行ったという経験ではなくて、沈んだ時にもイエス様が助けてくださる、イエス様が自分の手を捕まえてくれるという経験をしたことです。 Ang naranasan po ni Pedro dito, hindi lang po yung nakalakad siya sa tubig, kundi yung paglubog niya sa tubig nang siya'y sumigaw ng tulong sa Panginoon, ang kamay ng Panginoon ay umabot sa kanya at siya hinawakan at siya ngayon inangat mula sa tubig. So dalawa ang kanyang naranasan. ペテロはこの後ね、もっと大きな失敗します。 So after that, marami pa pong mga sablay o mga failure na nagawa si Pedro sa kanyang buhay. イエス様が捕まえられて鞭打たれている時にそれを遠くで見ながらイエス様のことを呪いながらあんな奴は知らないと言ったんです。 So sinabi niya na habang tinitig niya yung Panginoon na nakapako sa krus, o bago pa ipako sa krus, habang siya'y pinapalo ng mga kaaway, siya'y nasa malayo, tinatanong siya, kilala mo ba yun? Sinumpa niya na hindi niya kilala ang Panginoon. Yun ay isang malaking failure sa kanyang buhay. 聖書で言うならばですね、神を呪う者は木に吊るして殺されなければならないと書いてある。 Dahil nasusulat sa Biblia na ang tao na sumumpa sa Panginoon is nararapat patayin. ペテロは神であるイエス・キリストを呪ったので本当は木に吊るされて殺されなければならない。 So si Pedro ganun din, since isinumpa niya yung Panginoon, nararapat siya ngayon ay bitayin at patayin. そんなペテロのために代わりにイエス様が木にかかって死んだんです。 But for the sake of the same Peter, yung Peter na yon, ang Panginoon ay binigay niya ang kanyang buhay. At ipinako niya sa krus ang kanyang sarili para lang kay Pedro. ペテロはどんなに自分が失敗した時でもイエス様がそばにいて自分の手を掴んでくれるという経験を何度も経験しました。 So si Pedro ay nakaranas sa iba't ibang bagay na ilang beses siya na inabot ng Panginoon ang kanyang kamay upang siya itayong muli. だから彼は最後まで信仰の道を歩き通して最後はね十字架にかかって、しかも逆さま十字架にかかって亡くなるまで自分の命を全うしている。 Ano pa yung kanyang buhay hanggang sa huling sandali ng buhay ni Pedro, hanggang siya ay ipako din sa krus ng pabaliktad, siya ay lumakad ng tapat na may pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. 私たちはね失敗するか成功するかいつもそれを、ね、不安に考えます。 So tayo lagi nag-iisip na may pag-aalala sa ating puso kung magtatagumpay ba tayo dito o tayo ba ay hindi magtatagumpay. Yun lagi ang naiisip natin sa ating buhay. フィリピンに行ったら失敗するんじゃないだろうか、ね、もしブラザーに入ったら失敗するんじゃないだろうか、ね、もしこの絵を出したらねもう大きな橋を描くんじゃないだろうか。やっぱり失敗するか成功するかいつもそれを考えます。 So lagi, normal lang po yung sa tao. Kaya kay Ate Gay, sabi niya, pupunta ba ako ng Pilipinas? Bago ba'y napasok sa brother? Sablay ba ito? O magtatagumpay ako? Gaya din ni Ann. Ang picture ba na ito pag binigay ko, hindi ba ako magiging kahiya-hiya nito? Yun lagi ang naiisip natin. だけど私たちクリスチャンがね経験するのはね成功ばかりじゃありません。 However, as a Christian, hindi lang po success ang ating laging naranasan. だけど失敗した時に神様が私たちの手を掴んで私たちを離さないという経験を私たちは何度もするんです。 However, the moment na tayo ay maka-encounter ng supply, sabihin na natin failure sa ating buhay, ilang ulit mamangyari yon? Ang kamay ng Panginoon lagi nakauna upang tayo ay kanyang itayong muli. クリスチャンにとって一番素晴らしいことは信仰によって歩む時、たとえ自分たちが倒れても失敗してもイエス様が手を掴んで離さないということです。 Ang pinakadakilang bagay na magagawa natin bilang Kristiyano, kahit na tayo lumakad man sa iba't ibang suliranin sa buhay, ilang beses man tayong madapa, ilang beses man tayong matisod, tandaan natin na ang kamay ng Panginoon ay laging handa. Kailangan na yung ating kamay din ay handa din para ito'y abutin upang tayo ay kanyang maitayong muli. ペテロは沈んだ後、ね、水に入ってイエス様水の中でペテロをこう引きずって歩いたとは僕は思いませんね。やっぱり水の上にもう一度出してもう一度水の上を一緒に歩いて船に登って Kagaya na nangyari kay Pedro. So nung nakita ng Panginoon na siya ay palubog, siguro hindi siya hinila ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon, pinatayo siya mismo kung saan siya lumulubog.
私たちがたとえ沈んだとしても、もう一度イエス様が引き起こして、私たちはイエス様と共に水の上を歩くことができる。 Ganon din po tayo. Kahit sabihin na natin, lumulubog tayo, kung saan man tayo lumulubog na kalagayan natin sa buhay, the moment na tayo sumigaw ng tulo sa pangit, ang kamay ng Panginoon ay kanyang iunat upang tayo abutin at itatayo niya tayo muli kung saan man tayo lumulubog sa ating buhay. クリスチャンだけがね、失敗の時、試練の時に、神様、助けてくださいと神様の名前を叫ぶことができるんです。 So tayo lang po mga Kristiyano ang may karapatan na sumigaw ng tulong sa ating Panginoon kailanman tayo ay makaranas ng problema o sablay sa ating buhay. 信仰によって歩む人たちだけが試練の中で神様の手を見つけて神様の手を握ることができる。 Yung mga Kristiyano lang na lumalakad sa pananampalataya ang makakaranas na abutin ang kamay ng Panginoon. Makakaranas na sila itatayo ng Panginoon sa kabila ng mga paglubog nila sa buhay. 私たちが信仰によって歩むということは、神様と共にこの人生を歩むということです。 So for us bilang Kristiyano, lalakad sa pananampalataya is dapat na tayo lumakad din, umamuhay kasama ng ating Panginoon そ Diyos. してペテロのように何度失敗してもイエス様は必ず掴んで離さず最後まで一緒に歩む。 So gaya ni Pedro, na kahit man tayo ay lumubog sa ating buhay, ilang ulit man ito mangyari, abutin pa rin natin ang kamay ng Panginoon at tayo itatayo at tayo pa rin ay magpatuloy sa ating pananampalataya. その時私たちはまた試練から立ち上がって水の上を歩くことができる。 So during that time, pagka tayo itinayo na niya, kasama tayo lumubog, tayo lumakad ulit sa ibabaw ng problemang yun, na sabihin natin tubig, at tayo ay mamumuhay na may pananampalataya sa Kanya. ぜひ試練の中で私たちは神様を見つけ、神の声を聞き、神の手を握って離さずにこの人生を歩いて So い ang き gawin たい。 natin, sa gitna ng problema, habang tayo lumalakad sa problema, sa tubig na buwan, hanapin natin ang Panginoon, pakinggan natin ang Kanyang tinig, at hawakan o abutin natin ang kamay ng ating Panginoon. アメンですか？ Amen? アメン。じゃあどうぞお立ちください。 Okay, tayo po ito may 一緒に神様に祈りましょう。そして mananalangin. 最後に不安の愛を歌いたいと思います。 Okay, so after that, awitin po natin yung kamay. ね、今日のメッセージの箇所にぴったりだと思いますね。 So I think this song is fit sa message po natin ngayong araw. じゃあ心を合わせて神様に祈り求めましょう。 Okay, tayo po magkaisa sa araw na ito at tayo po ay mananalangin ng may pananampalataya sa ating Panginoon. 愛する天のお父様、 Minamahal namin Diyos sa 今日 lahat. の御言葉を感謝します。 Salamat po sa inyong mensahe sa araw na ito. 主よ、私たちは本当に何も持っていない貧しい弱い者です。 Kami po, Lord, ay tunay nga po, wala kami kahit ano. Kami may hina ng mga nilalang. しかし私たちはイエス様を持っています。 Pero ikaw, Lord, ay sumasa amin. たとえ私たちが健康を持ってなくても、お金を持ってなくても、能力を持ってなくても、私たちはこの人生を信仰によって歩むことができます。 Kahit na, Lord, kami walang kayamanan, wala kaming kalakasan, wala kaming karangalan, kahit walang ano pa man sa aming buhay, sa sanlibutan ito, kami lalakad sa pamagitan ng aming pananampalataya na nakatuon sa iyo. すべての試練、すべての災い、すべての問題の上を越えて私たちが歩いていくことができるように信仰を与えてください。 Dalangin namin o Diyos na bigyan mo kami ng pananampalataya na sa pananampalatayang ito'y magamit namin sa paralakaran ang ano pa mang problema, ano pa mang trials, ano pa mang kahirapan na aming dadanasin sa buhay. そして私たちが弱い時、倒れる時、私たちの手を掴んで決して離さないでください。 Dalangin din namin na kapag kami nanghina, kailanman kami madapaw, lumubog man sa aming kinalalagyan sa aming buhay, Lord, nawain at inyong kamay upang kami abutin at may aming pagkamakan. 私たちもこの人生をあなただけを探し、あなただけを見つけ、あなたの手を握ってあなたについていきます。 Ako rin, Lord, bilang yung pananampalataya sa aking buong buhay, ako'y lalakad na kasama ninyo at hahawakan ko, Diyos, ang inyong kamay. 不安がない。私は一体何者でしょうか。 Who am I? Ako ba'y sino sa inyong harapan? 私はイエス様の弟子です。 Tunay nga po ako, Diyos, ay disipulo ng Panginoong Yesus. イエス様に愛されているもの。 Minamahal ako ng aking Panginoong Yesus. イエス様と共に歩くもの。 Ako ay isang nilalang na kung saan kasama ko ang Panginoon na lalakad sa buhay. 主よ、この人生をいつもあなたのそばで
あなたと共に歩んでいくことができます。 Lord, tulungan niyo nawa ako na nawa sa aking buhay. Ito'y magamit ko na lumakad kasama lagi ninyo sa araw-araw. 本当にイエス・キリストの皆によってお祈りします。 Maraming samot na lang ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. じゃあ、不安前を